Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nag-react na ang COMELEC. Nag-react na. Ano ito? Reaksyon nila matapos lumabas siyang balita na yan. Ngayon, ang unang reaksyon ng COMELEC doon sa, kasi dalawang grounds. Dalawang grounds yung nakikita nung mga complainants. Ang unang ground ay tungkol sa bakit sunod-sunod na inaabsuelto ng COMELEC ang mga senador. Nakakawala ng tiwala ng taong bayan, kaya betrayal of public trust. Doon sa pinapalusot itong kay Marcoleta, itong kay Chis Escudero, yan, betrayal of public trust. Yun ang unang ground. Ngayon, ano ang reaksyon ng COMELEC diyan sa unang ground na yan? Naglabas ng maiksing statement ang COMELEC, bigyan natin ng pagkakataon na basahin ito, mga kabunyog, itong rason na ito ng COMELEC. Anong sagot nila? Ito yung sagot, mga kabunyog, basahin ko sabi dito, Republic of the Philippines Commission on Elections, COMELEC statement, 30 March 2026, tugon sa ihahaing impeachment complaint laban sa tagapangulo at commissioners ng COMELEC. Walang bahid ng anumang katotohanan ang katagang palagiang nagbibigay pabor sa mga senador ang COMELEC tungkol sa pagpapatupad ng mga batas kaugnay ng campaign finance. Sa katunayan, ay hindi sumali sa pagdidesisyon o nag-inhibit si COMELEC Chairman Garcia sa dalawang kaso na ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng conflict of interest at hindi makaapekto sa investigasyon hanggang sa paglabas ng resulta. Ang mga desisyon ng COMELEC sa kaso ni Senator Francis Chis Escudero at Senator Dante Marcoleta ukol sa mga donasyong pera na natanggap nila mula sa ibang tao para sa pangangampanya ay suportado ng mga probisyong nakasaad sa batas. Dumaan sa masusing pag-aaral, napakabusising pag-aaral at talakayan ng iba't ibang departamento at opisina ng COMELEC ang mga kasong ito ni Senador Escudero at Marcoleta bago pa man mapagdesisyonan. Hindi pa tapos ang proseso sa isyu ng mga kasong ito at maaari pang itaas sa Korte Suprema. Kakaharapin ng COMELEC ang impeachment complaint na ito ng buong tapang at may dangal para sa buong sambayan ng Pilipino. Bilang panghuli, ang COMELEC ay mananatili at patuloy na tutupad sa mandato nito na magsagawa ng free, fair, honest, orderly, credible, and transparent elections. Yun na nga ang problema Kaya nga kayo pinafailan ng impeachment complaints kasi nawawala na yung tiwala ng mga tao ng sambayan ng Pilipino na magkaroon ng isang fair, credible, yung credibilidad mismo ang nawawala na Ito namang COMELEC. Mananatili daw ang COMELEC na gagawin ang mandato nito na magkaroon ng credible, fair, honest elections. Paano mo masasabi na ginagawa nga yan ng COMELEC, nawawala na nga ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa isang credible? Credible is mapagkakatiwalaan. Nawawala na nga ang tiwala Paano magkakaroon ng tiwala na dalawang magkasunod na matitinding kaso, matataas na opisyal senador, inalusot ng COMELEC? Doon pa lang sa hindi man lang umabot sa level ng hindi man lang umabot sa level ng law department o hindi. Doon pa lang sa unang level Political Finance and Affairs Division Department pa lang. Investigasyon pa lang yun Investigasyon pa lang, librido na kaagad. Kumbaga, sa totoo lang mga kabunyog, yun ang nakakadismaya sa inyo sa COMELEC. Investigation stage pa lang yung Political Finance and Affairs Department. Hindi pa nga usapin ng probable cause Kumbaga, napakababang level pa lang, inabsuelto nyo na. Kaya tama lang yan na mag-file ng impeachment itong sila Attorney Marvin Aceron. Mga kabunyog, mga kababayan, itong paliwanag na ito ng COMELEC, sige, binasa natin.
in the spirit ng fair play, due process. So sige, binigyan ko ng pagkakataong malaman din ng aking mga viewers, followers at subscribers ang sagot ng COMELEC. Pero yung sagot na yun ng COMELEC, sabi daw, ano naman daw ang COMELEC eh? Kumbaga nag-inhibit naman daw si Garcia. Wala namang daw conflict of interest doon. Kahit pa nag-inhibit yan, si Garcia dyan, bakit pag nag-inhibit ka ba, ibig sabihin, hindi mo na nai-influensyahan yung desisyon ng Bank? Chairman ka eh. At saka isa pa, yung sinasabi doon sa statement na yun na binasa natin, wala naman daw mayroon naman daw mga basihan sa provision sa batas, ang desisyon. Okay, mayroong mga basihan na provision sa batas, pero kahit yung mga eksperto sa election law, tulad ni Atty. Romy Macalintal, naguguluhan nga sa desisyon ng COMELEC. Dapat sana, dahil COMELEC yan ang mga expert sa election laws, yan yung kanilang linya ng expertise, dapat ang kanilang desisyon ay napakalinaw at convincing. Paano mo ngayon masasabi na may mga basihan sa provision ng batas kahit nga yung mga magagaling na election lawyers naguguluhan, hindi maunawaan ang desisyon ng COMELEC? Tulad ng sabi ni COMELEC chairman ni Atty. Romy Macalintal, ang gulo naman ng desisyon na yan. Sasabihin mo na si Marcoleta ay hindi pwedeng kasuhan ng kasong kriminal, pero yung mga donors pwedeng kasuhan. Anong klase namang desisyon yan? 'Di ba? Ayon yan kay Atty. Macalintal. Kumbaga, dapat nga sa level pa lang naman yun ng Political Finance and Affairs Department. Investigation pa lang. Dapat man lang, umabot man lang sa mataas-taas na level. Hindi, dun pa lang sa baba, pinatay na kaagad. Pinatay na kaagad. Kaya, paano ngayon magkakaroon ng tiwala ang taong bayan? Wala. Kaya yung sinasabi dito sa statement o reaksyon ng COMELEC na ginagawa naman daw ang COMELEC ang kanilang mandato, wala. Kaya nga, nag-file ng impeachment complaint, yun ang unang ground. Betrayal of public trust. Nawawala na ang tiwala ng taong bayan sa COMELEC. Kasi tingnan mo naman, matataas na opisyal, Marcoleta, Kis Escudero, Marcoleta, agad-agad inabsuelto. At doon pa lang sa mababang level mababang level pa lang, Political Finance and Affairs Department pa lang yan hindi nga umabot sa Law Department lalong hindi umabot na sa mataas na level. Kumbaga matindi naman yan. Saka yung mga basihan na ginamit sa pagpapa-absuelto sa kanila, ang dami hindi kumbinsido. Tulad doon kay Kis Escudero, paano ka naman doon makukumbinsi doon? Ang nag-donate daw kasi ay yung personal, si Lubiano, hindi naman daw yung corporation. Separate and distinct personality daw yun. Separate daw ang corporation sa individual. Ang nag-donate daw kay Kis Escudero ay si Lubiano, individual. Pero mayroon naman tayong piercing the corporate veil. Binubutas mo yung corporate veil. Wag niyong sabihin sa COMELEC, hindi niyo alam yan. Siyempre, alam niyo yan. At sa pagkakataong ito, dapat inimbestigahan, umabot man lang sa Law Department, yung kasong ito, hindi. Talagang sa baba pa lang, inabsuelto na. Kaya nakakadismaya. Kaya yung rason na yan ng COMELEC, mahirap yung argumento na yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.